subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Magandang araw mga ka-BTV. Naku po mga ka-BTV, maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. At mukhang napahiya po ang bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla sa kanyang inilabas na pahayag at kanya pong agad-agarang binawi ang kanyang pahayag. Basahin po natin mga ka-BTV ang kanyang pahayag. Biglang umatras si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa planong pagpatupad ng 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Matapos niyang madiskubre na matagal na pala itong binawi sa pamamagitan ng isang umano'y secret decision ng dating Ombudsman Samuel Martires. Ayon kay Remulla, nagulat siya nang malaman na pinagbigyan pala ni Martires ang motion for reconsideration ni Villanueva na epektibong bumaliktad sa utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016. Ang naturang utos ay nag-ugat sa umano'y maling paggamit ni Villanueva ng 10 million mula sa PDAP noong siya ay kongresista pa. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ni Remulla na hindi na siya magpapadala ng liham sa Senado para ipatupad ang dismissal. So ayun na nga po mga ka-BTV, ang sabi po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na di umano'y secret decision ang ginawa ng dating Ombudsman na si Samuel Martires sa desisyon pag-dismiss sa kaso ng ating senador na si Joel Villanueva. Ngunit po, sinagot na po yan at ipapaliwanag po sa atin ng dating ombudsman na si Samuel Martires kung bakit niya po dinismiss ang kaso kay Senador Villanueva. Pakinggan po natin ang kanyang interview sa isang radio station at doon niya po ipapaliwanag sa atin kung bakit niya po dinismiss itong kaso ni Villanueva. Hindi na po natin ito patatagalin at pakinggan na po natin mga ka-BTV ang kanyang pahayag. Justice, una nagpapasalamat ako kasi na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAP scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018, hindi ko matandaan ang date, nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Motion for reconsideration doon sa decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, recommending for the filing of a criminal case against Senator Villanueva. Opo. And sa administrative case, dismissing him from the service. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman sa hindi naman sa representative ng Buhay Party List. Siya ay representative ng SIBAC Party List. Ang Buhay Party List, ang representative noon, o yung party list na yun, ang ano yun ay para kay Brother Mike Velarde. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI mayroong report na binigay sa amin o naka-attach doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng Buhay Party List is not his usual signature. Is different from his usual signature. Meaning fake yung signature? Forged. Fake. Yan sinasabi, forged yung signature. Okay. Now, since we are the one saying that the signature is tunay, we have to prove it, di ba? The Yes. other one is saying, hindi ko signature yan. So, sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Samantalang ang NBI, alam ko yan, na pag tinitingnan ng isang signature, gumagamit pa yan ng mga microscope. Ano yan, mayroon pa silang mga parang sinuzoom yung signature para makita yung mga loop. Opo. So, dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases.
So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Oo, doon nagtapos. Na-reverse, nabaliktad yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Villanueva bilang senador. Pero linawin natin, Justice, ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative ng SIBAC, meaning kongresista pa siya nun. Kongresista, Alright. oo. At ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa SIBAC, kundi sa Buhay Buhay. Party List. Ganun po ba yun? Buhay Ibang Party entity. List, yes. So ano yun, nagkamali ng information, bakit siya ang nakasuhan? Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng Buhay Party List, ipangalan ni Senator Joel Villanueva, nung siya ay congressman pa. Opo. Tapos using for signature. Finorts yung signature at there is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Alam mo kasi madaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project na yung pera yun napunta sa'yo. Di ba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof, mayroong matitrace mo sa bangko, may paper trail, yun ang mga madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi ba't natin ipipilit yung ating maling pananaw sa buhay? Ayun na nga po mga ka-BTV, no, napangganap po natin ang paliwanag ni dating Ombudsman Samuel Martires. Maliwanag naman po mga ka-BTV na hindi naman po pala yung mismong party list noong congressman pa si Senador Villanueva ang nakakuha ng 10 million na galing sa PDAP. Yung isang party list po pala yun na ginamit lang yung pangalan ni Senador Villanueva at parang piniki lang daw po yung perma. Yun nga po ang paliwanag ni dating ombudsman, ano. At malinaw daw po na hindi naman po talaga napunta sa party list na hawak noon ni Senador Villanueva ang 10 million na yan. At doon nga po sa isang party list talaga napunta ang pera. At wala daw po talagang malinaw na ebidensya o bank record daw po na talagang natanggap ni Senador Villanueva ang perang ibinibintang sa kanya. Kaya po ni-revise niya daw po at pinawalang bisa niya yung kaso na yon. Yun po ang kanyang paliwanag at makikita naman po natin maliwanag naman po mga ka-BTV, kaya talagang wala na po talagang kaso itong si Senador Villanueva. Ang nakikita ko lang po talaga ditong dahilan kung bakit tinarget na naman itong si Senador Villanueva ay isa na naman po talaga tong diversionary tactics na para malihis ang pinaka-issue at pinaka-problema ng bansa hinggil dito sa malalang korupsyon. Ano po mga ka-BTV, yun po talaga ang sa tingin kong dahilan. So hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Paki-subscribe naman po ang ating munting channel at paki-like and share. And of course, paki-hit na rin po yung notification bell mga ka-BTV para pagka may bago tayong video i-upload dito sa munting channel natin ay kayo po ang unang-unang makaka-receive at makakapanood ng ating upload. Maraming salamat po mga ka-BTV. Always remember po, God is good all the time. God bless you all po. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!